A blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. This time, we will be studying the 10 items of sociology of crimes and ethics through the Criminology Board Exam Reviewer Set 4A. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. What is the legal doctrine establishing the court as a determiner of the best environment for raising a child, which is an alternative to the parents' patriae doctrine? Letter A. Rights of society. Letter B. Miranda doctrine. Letter C. Best interest of the child rule. Letter D. Parental obligation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Best interest of the child rule. Ang tamang sagot ay C. Best interest of the child rule. The best interest of the child rule is a legal doctrine that establishes the court as a determiner of the best environment for raising a child. It is an alternative to the parents' patriae doctrine, which gives the state the authority to act as a parent to a child whose parents are unable or unwilling to do so. Ang the best interest of the child rule ay isang legal na doktrina na nagtatatag sa korte bilang isang tagatukoy ng pinakamagandang kapaligiran para sa pagpapalaki ng isang bata. Ito ay isang alternatibo sa parents' patriae doctrine na nagbibigay sa estado ng awtoridad na kumilos bilang isang magulang sa isang bata na ang mga magulang ay hindi kaya o ayaw na gawin ito. The best interest of the child rule is based on the idea that the best interests of the child should be the primary consideration in any decision made about the child's upbringing. This means that the court will consider all factors that are relevant to the child's well-being, such as the child's physical and emotional needs, the child's relationship with their parents, and the stability of the child's home environment. Ang pinakamahusay na interes ng bata na panuntunan ay nakabatay sa ideya na ang pinakamahusay na interes ng bata ang dapat na pangunahing pagsasaalang-alang sa anumang desisyon na ginawa tungkol sa pagpapalaki sa bata. Nangangahulugan ito na isasaalang-alang ng korte ang lahat ng salik na may kaugnayan sa kapakanan ng bata, tulad ng pisikal at emosyonal na pangangailangan ng bata, relasyon ng bata sa kanilang mga magulang, at ang katatagan ng kapaligiran sa tahanan ng bata. The best interest of the child rule is a fundamental principle of child welfare law in many countries. It is designed to ensure that children are protected from harm and that their needs are met. Ang pinakamahusay na interes ng batas sa bata ay isang pangunahing prinsipyo ng batas sa kapakanan ng bata sa maraming bansa. Ito ay dinisenyo upang matiyak na ang mga bata ay protektado mula sa pinsala at na ang kanilang mga pangangailangan ay natutugunan. The other options are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tama. A rights of society is not a legal doctrine. Ang mga karapatan ng lipunan ay hindi isang legal na doktrina. B. Miranda doctrine is a legal doctrine that establishes the right of a suspect to be informed of their rights before being interrogated by the police. B. Ang Miranda doctrine ay isang legal na doktrina na nagtatatag ng karapatan ng isang pinaghihinalaan na ipaalam sa kanilang mga karapatan bago siya tanungin ng pulisya. D. Parental obligation is not a legal doctrine. It is a moral obligation that parents have to their children. D. Ang obligasyon ng magulang ay hindi isang legal na doktrina. Ito ay isang moral na obligasyon na mayroon ng mga magulang sa kanilang mga anak. What was the case that allowed the second prosecution in adult court for conviction in juvenile court, which was based on the idea that the first conviction was a civil matter? Letter A. Case law. Letter B. Breed v. Jones. Letter C. Miranda v. Arizona. Letter D. Matt v. Jeff. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is B. Breed v. Jones. Ang sagot ay B. Breed v. Jones. Breed v. Jones was a 1975 Supreme Court case that held that the double jeopardy clause of the Fifth Amendment applied to juvenile court proceedings.
This meant that a juvenile could not be tried twice for the same crime, even if the first trial was in juvenile court and the second trial was in adult court. Ang Breed v. Jones ay isang kaso ng Korte Suprema noong 1975 na pinaniniwalaan na ang Double Jeopardy Clause ng Fifth Amendment ay inilapat sa mga paglilitis sa Korte ng Kabataan. Nangangahulugan ito na ang isang menor de edad ay hindi maaaring litisin ng 2 beses para sa parehong krimen, kahit na ang unang paglilitis ay nasa Korte ng Kabataan at ang pangalawang paglilitis ay nasa Korte ng nasa hustong gulang. The case involved Gary Jones, a 17-year-old boy who was adjudicated delinquent in juvenile court for robbery. After the adjudication, the juvenile court judge found that Jones was unfit for treatment in the juvenile system and ordered him transferred to adult court for prosecution. Jones argued that the transfer violated the Double Jeopardy Clause, but the California Supreme Court rejected his argument. Ang kaso ay kinasasangkutan ni Gary Jones, isang 17 taong gulang na batang lalaki na hinatulan na delinkwente sa juvenile court para sa pagnanakaw. Pagkatapos ng paghatol, nalaman ng huwes ng juvenile court na si Jones ay hindi karapat-dapat para sa paggamot sa juvenile system at iniutos siyang ilipat sa korte ng nasa hustong gulang para sa pag-uusig. Nagtalo si Jones na ang paglipat ay lumabag sa Double Jeopardy Clause, ngunit tinanggihan ng Korte Suprema ng California ang kanyang argumento. The Supreme Court reversed, holding that the Double Jeopardy Clause applied to juvenile court proceedings. The court reasoned that juvenile court proceedings are criminal in nature, and that the Double Jeopardy Clause protects individuals from being tried twice for the same crime, regardless of whether the first trial was in juvenile court or adult court. Binaligtad ng Korte Suprema na pinaniniwalaan na ang Double Jeopardy Clause ay inilapat sa mga paglilitis sa Korte ng Kabataan. Nangatwiran ng Korte na ang mga paglilitis sa hukuman ng juvenile ay likas na kriminal, at pinoprotektahan ng Double Jeopardy Clause ang mga individual mula sa 2 beses na paglilitis para sa parehong krimen. Hindi alintana kung ang unang paglilitis ay nasa Korte ng Kabataan o hukuman ng nasa hustong gulang. The Breed v. Jones decision has been criticized by some for undermining the rehabilitative goals of the juvenile justice system. However, the decision has also been praised for protecting the rights of juveniles and ensuring that they are not subject to unfair double jeopardy. Ang desisyon ng Breed v. Jones ay binatikos ng ilan dahil sa pagsira sa mga layunin ng rehabilitative ng juvenile justice system. Gayunpaman, ang desisyon ay pinuri din sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga kabataan at pagtiyak na hindi sila napapailalim sa hindi patas na double jeopardy. The other cases you mentioned are not relevant to this question. Case law is a general term for all of the decisions that have been made by courts, and Miranda v. Arizona and Matt v. Jeff are both cases that involved the Fifth Amendment, but they did not involve the Double Jeopardy Clause. Ang ibang mga kaso na iyong binanggit ay hindi nauugnay sa tanong na ito. Ang case law ay isang pangkalahatang termino para sa lahat ng mga desisyon na ginawa ng mga korte, at ang Miranda v. Arizona at Matt v. Jeff ay parehong mga kaso na kinasasangkutan ng Fifth Amendment, ngunit hindi nila kinasangkutan ng Double Jeopardy Clause. The law is established by the history of judicial decisions in cases decided by judges, as opposed to common law which is developed from the history of judicial decisions and social customs. Letter A. Case law. Letter B. Breed v. Jones. Letter C. Miranda v. Arizona. Letter D. Matt v. Jeff. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is A. Case law. Ang sagot ay A. Case law. Case law is the body of law that is established by the history of judicial decisions in cases decided by judges. It is also known as precedent or common law. Case law is binding on lower courts in the same jurisdiction, meaning that they must follow the decisions of higher courts. Case law can also be persuasive on courts in other jurisdictions, meaning that they may choose to follow the decisions of other courts even though they are not required to do so. Ang batas ng kaso ay ang katawan ng batas na itinatag ng kasaysayan ng mga desisyon ng hudisyal sa mga kaso na pinagpasyahan ng mga hukom. Kilala rin ito bilang precedent o common law. Ang batas ng kaso ay may bisa sa mga mababang hukuman sa parehong jurisdiksyon, ibig sabihin ay dapat nilang sundin ang mga desisyon ng mas matataas na hukuman. Ang batas ng kaso ay maaari ding maging mapanghikayat sa mga hukuman sa iba pang mga jurisdiksyon, ibig sabihin ay maaari nilang piliin na sundin ang mga desisyon ng ibang mga hukuman kahit na hindi sila kinakailangang gawin ito. Common law.
on the other hand, is developed from the history of judicial decisions and social customs. It is not based on statutes or regulations, but rather on the decisions of judges over time. Common law is also known as judge-made law. Ang karaniwang batas sa kabilang banda ay binuo mula sa kasaysayan ng mga hudisyal na desisyon at mga kaugaliang panlipunan. Hindi ito nakabatay sa mga batas o regulasyon, ngunit sa mga desisyon ng mga hukom sa paglipas ng panahon. Ang karaniwang batas ay kilala rin bilang batas na ginawa ng hukom. The cases you mentioned are all examples of case law. Breed v. Jones, Miranda v. Arizona, and Matt v. Jeff are all Supreme Court cases that have established important precedents in American law. Ang mga kasong nabanggit mo ay pawang mga halimbawa ng batas ng kaso. Ang Breed v. Jones, Miranda v. Arizona, at Matt v. Jeff ay pawang mga kaso ng Korte Suprema na nagtatag ng mahahalagang pamarisan sa batas ng Amerika. Here are some examples of how case law is used. Narito ang ilang halimbawa kung paano ginagamit ang batas ng kaso. A court may use case law to determine whether a particular action is legal or illegal. Maaaring gamitin ng korte ang batas ng kaso upang matukoy kung legal o illegal ang isang partikular na aksyon. A court may use case law to interpret a statute or regulation. Maaaring gamitin ng korte ang batas ng kaso upang bigyang kahulugan ng isang batas o regulasyon. A court may use case law to determine the appropriate remedy for a breach of contract. Maaaring gamitin ng korte ang batas ng kaso upang matukoy ang naangkop na remedyo para sa paglabag sa kontrata. A court may use case law to determine the rights of a party in a civil or criminal proceeding. Maaaring gamitin ng korte ang batas ng kaso upang matukoy ang mga karapatan ng isang partido sa isang sibil o kriminal na paglilitis. Case law is an important part of the American legal system. It provides judges with guidance on how to decide cases, and it helps to ensure that the law is applied fairly and consistently. Ang batas ng kaso ay isang mahalagang bahagi ng sistemang legal ng Amerika. Nagbibigay ito ng patnubay sa mga hukom kung paano magdesisyon ng mga kaso, at nakakatulong ito upang matiyak na ang batas ay inilalapat ng patas at pare-pareho. The filing of legal papers by a child welfare agency when its investigation has turned up evidence of child abuse. This is a civil, rather than criminal, charge designed to take preventive action, like the appointment of a guardian for at-risk children before abuse occurs. Letter A. Child prosecution. Letter B. Child protection action. Letter C. Parents patriae. Letter D. Preliminary investigation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer would be B. Child protection action. Ang tamang sagot ay B. Child protection action. Child protection action refers to the filing of legal papers by a child welfare agency when evidence of child abuse has been uncovered. It is a civil charge aimed at taking preventive action to protect at-risk children. This can involve seeking court orders for various measures, such as the appointment of a guardian or placement of the child in a safer environment, in order to prevent further abuse or neglect. Ang aksyon sa proteksyon ng bata ay tumutukoy sa paghahain ng mga legal na papeles ng isang ahensya ng child welfare kapag natuklasan ng ebidensya ng pang-aabuso sa bata. Ito ay isang sibil na singil na naglalayong gumawa ng preventive action upang protektahan ng mga nasa panganib na bata. Maaaring kabilang dito ang paghingi ng mga utos ng hukuman para sa iba't ibang mga hakbang, tulad ng paghirang ng isang tagapag-alaga o paglalagay ng bata sa isang mas ligtas na kapaligiran, upang maiwasan ang higit pang pang-aabuso o pagpapabeya. The act of being responsible for enforcing child support obligations is known as Letter A. Child care. Letter B. Parental guidance. Letter C. Child at risk. Letter D. Child support. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is D. Child support. Ang sagot ay D. Suporta sa bata. Child support is a payment made by one parent to the other for the financial support of their child when it is typically ordered by a court after a divorce or separation.
The amount of child support is based on a number of factors, including the income of both parents, the number of children, and the cost of living. Ang suporta sa bata ay isang pagbabayad na ginawa ng isang magulang sa isa pa para sa pinansyal na suporta ng kanilang mga anak. Karaniwan itong iniutos ng korte pagkatapos ng diborsyo o paghihiwalay. Ang halaga ng suporta sa bata ay nakabatay sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang kita ng parehong mga magulang, ang bilang ng mga anak at ang halaga ng pamumuhay. The parent who is responsible for paying child support is called the obligor. The parent who receives the payments is called the obligee. The obligor is required to make the payments on time and in full. If the obligor fails to make payments, the obligee can take steps to enforce the order, such as wage garnishment or contempt of court. Ang magulang na responsable sa pagbabayad ng suporta sa bata ay tinatawag na obligor. Ang magulang na tumatanggap ng mga pagbabayad ay tinatawag na obligee. Kinakailangan ng obligor na gawin ang mga pagbabayad sa oras at buo. Kung nabigo ang obligor na magbayad, ang obligee ay maaaring gumawa ng mga hakbang upang ipatupad ang utos, tulad ng wage garnishment o contempt of court. Child support is an important part of ensuring that children have the financial resources they need to thrive. It helps to cover the costs of food, clothing, housing, transportation, and healthcare. Child support can also help to ensure that children have access to quality education and extracurricular activities. Ang suporta sa bata ay isang mahalagang bahagi ng pagtiyak na ang mga bata ay may mga mapagkukunang pinansyal na kailangan nila upang umunlad. Nakakatulong ito upang mabayaran ang mga gastos sa pagkain, damit, pabahay, transportasyon, at pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong din ang suporta sa bata upang matiyak na ang mga bata ay may akses sa dekalidad na edukasyon at mga extracurricular na aktibidad. The enforcement of child support orders is important to ensure that children receive the financial support they need. There are a number of ways to enforce child support orders, including wage garnishment, contempt of court, and driver's license suspension. Ang pagpapatupad ng mga utos ng suporta sa bata ay mahalaga upang matiyak na matatanggap ng mga bata ang suportang pinansyal na kailangan nila. Mayroong ilang mga paraan upang ipatupad ang mga utos ng suporta sa bata, kabilang ang garnishment sa sahod, pagsuway sa korte, at pagsususpinde ng lisensya sa pagmamaneho. A court order for placement in a secure facility, separate from adults, for the rehabilitation of a juvenile delinquent. Letter A. Summon. Letter B. Subpoena. Letter C. Custodial confinement. Letter D. Rehabilitation order. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is **C custodial confinement **. Ang sagot ay **C pagkakulong sa kustodiya **. Custodial confinement is a court order that requires a juvenile delinquent to be placed in a secure facility, separate from adults, for the purpose of rehabilitation. This type of order is typically used when the juvenile has committed a serious offense or when there is a risk that the juvenile will reoffend if not placed in a secure facility. Ang custodial confinement ay isang utos ng hukuman na nangangailangan ng isang juvenile delinquent na ilagay sa isang secure na pasilidad, na hiwalay sa mga nasa hustong gulang, para sa layunin ng rehabilitasyon. Ang ganitong uri ng kautusan ay karaniwang ginagamit kapag ang kabataan ay nakagawa ng isang malubhang pagkakasala o kapag may panganib na ang kabataan ay muling magkasala kung hindi inilagay sa isang ligtas na pasilidad. The length of time that a juvenile can be held in custodial confinement varies depending on the jurisdiction. In some jurisdictions, juveniles can be held for up to 18 months, while in other jurisdictions, the maximum length of time is much shorter. Ang tagal ng panahon na maaaring makulong ang isang kabataan sa custodial ay nag-iiba depende sa jurisdiction. Sa ilang mga jurisdiksyon, ang mga kabataan ay maaaring i-hold ng hanggang 18 buwan, habang sa ibang mga jurisdiksyon, ang maximum na haba ng oras ay mas maikli. Custodial confinement is a controversial issue. Some people believe that it is a necessary tool for rehabilitating juvenile delinquents, while others believe that it is cruel and unusual punishment. Ang pagkulong sa kustodiya ay isang kontrobersyal na issue. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ito ay isang kinakailangang kasangkapan para sa rehabilitasyon ng mga kabataang delinkwente, habang ang iba ay naniniwala na ito ay malupit at hindi pangkaraniwang parusa. Here are the other options and why they are incorrect. Narito ang iba pang mga opsyon at kung bakit mali ang mga ito.
Summon. A summons is a court order that requires a person to appear in court. It is not a court order for placement in a secure facility. Summon. Ang summon ay isang utos ng hukuman na nangangailangan ng isang tao na humarap sa korte. Ito ay hindi isang utos ng hukuman para sa paglalagay sa isang ligtas na pasilidad. Subpoena. A subpoena is a court order that requires a person to produce documents or testify in court. It is not a court order for placement in a secure facility. Subpoena. Ang subpoena ay isang utos ng hukuman na nangangailangan ng isang tao na magpakita ng mga dokumento o tumstigo sa korte. Ito ay hindi isang utos ng hukuman para sa paglalagay sa isang ligtas na pasilidad. Rehabilitation order. A rehabilitation order is a court order that requires a person to participate in rehabilitation programs. It is not a court order for placement in a secure facility. Kautusan sa rehabilitasyon. Ang utos ng rehabilitasyon ay isang utos ng hukuman na nangangailangan ng isang tao na lumahok sa mga programa sa rehabilitasyon. Ito ay hindi isang utos ng hukuman para sa paglalagay sa isang ligtas na pasilidad. Blank is anyone under the care of someone else. A child ceases to be dependent when they reach the age of emancipation. Letter A. Delinquent. Letter B. Dependent. Letter C. Independent. Letter D. Recognizance. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is B. Dependent. Ang sagot ay B. Dependent. A dependent is anyone who relies on another person for financial support or care. A child is considered a dependent until they reach the age of majority, which is 18 in most states. At that point, they are considered emancipated and no longer legally dependent on their parents. Ang dependent ay sinumang umaasa sa ibang tao para sa pinansyal na suporta o pangangalaga. Ang isang bata ay itinuturing na isang umaasa hanggang sa maabot nila ang edad ng mayorya, na 18 sa karamihan ng mga estado. Sa puntong iyon, sila ay itinuturing na emancipated at hindi na legal na umaasa sa kanilang mga magulang. The other answer choices are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian sa sagot ay mali. A delinquent is a person who has committed a crime or offense. Ang delinkwente ay isang taong nakagawa ng krimen o pagkakasala. An independent person is not reliant on another person for financial support or care. Ang isang malayang tao ay hindi umaasa sa ibang tao para sa pinansyal na suporta o pangangalaga. Recognizance is a legal term that refers to a promise to appear in court. Ang pagkilala ay isang legal na termino na tumutukoy sa isang pangako na humarap sa korte. It is a phase of delinquency proceeding similar to the sentencing phase of the adult trial. The judge must consider alternative, innovative, and individualized sentences rather than imposing standard sentences. Letter A. Preliminary investigation. Letter B. Judgment. Letter C. Disposition. Letter D. Probationary period. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is C. Disposition. Ang sagot ay C. Disposition. The disposition phase of a juvenile delinquency proceeding is similar to the sentencing phase of an adult criminal trial. In this phase, the judge will determine the appropriate punishment for the juvenile offender. The judge is not limited to imposing standard sentences and may consider alternative, innovative, and individualized sentences. Ang yugto ng disposisyon ng paglilitis sa delinkuwensya ng kabataan ay katulad ng yugto ng pagsentensya ng isang paglilitis sa kriminal na nasa hustong gulang. Sa yugtong ito, tutukuyin ng hukom ang nararapat na parusa para sa juvenile na nagkasala. Ang hukom ay hindi limitado sa pagpapataw ng mga karaniwang pangungusap at maaaring isaalang-alang ang mga alternatibo, makabago, at individual na mga pangungusap. The other answer choices are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian sa sagot ay mali. Preliminary investigation is the first phase of a criminal proceeding, in which the police gather evidence and determine whether there is probable cause to believe that a crime has been committed.
Ang paunang pagsisiyasat ay ang unang yugto ng isang kriminal na paglilitis, kung saan ang pulisya ay kumukuha ng ebidensya at tinutukoy kung may posibleng dahilan upang maniwala na may nagawang krimen. Judgment is the formal pronouncement of the court's decision in a case. Ang paghatol ay ang formal na pagpapahayag ng desisyon ng korte sa isang kaso. Probationary period is the period of time during which a convicted offender is released from prison but is subject to certain conditions, such as supervision by a probation officer and participation in rehabilitation programs. Ang panahon ng pagsubok ay ang yugto ng panahon kung saan ang isang napatunayang nagkasala ay pinalaya mula sa bilangguan ngunit napapailalim sa ilang mga kondisyon, tulad ng pangangasiwa ng isang opisyal ng probusayon at paglahok sa mga programa sa rehabilitasyon. The independence of a minor from his or her parents before reaching the age of majority is known as Letter A. Enlightenment. Letter B. Recognizance. Letter C. Emancipation. Letter D. Freedom from the parental obligation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is C. Emancipation. Ang sagot ay C. Pagpapalaya. Emancipation is the legal process by which a minor is freed from the control of their parents or guardians. This means that the minor is no longer legally required to live with their parents, obey their rules, or attend school. Emancipation can be granted by a court, or it can happen automatically in some cases, such as when a minor marries or joins the military. Ang pagpapalaya ay ang legal na proseso kung saan ang isang menor de edad ay napalaya mula sa kontrol ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Nangangahulugan ito na ang menor de edad ay hindi na legal na kinakailangan na tumira sa kanilang mga magulang, sumunod sa kanilang mga alituntunin, o pumasok sa paaralan. Ang pagpapalaya ay maaaring ibigay ng korte, o maaari itong automatikong mangyari sa ilang mga kaso, tulad ng kapag ang isang menor de edad ay nagpakasal o sumali sa militar. The other answer choices are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian sa sagot ay mali. Enlightenment is the process of gaining knowledge and understanding. Ang enlightenment ay ang proseso ng pagkakaroon ng kaalaman at pag-unawa. Recognizance is a legal term that refers to a promise to appear in court. Ang pagkilala ay isang legal na termino na tumutukoy sa isang pangako na humarap sa korte. Freedom from the parental obligation is not a legal term. Ang kalayaan mula sa obligasyon ng magulang ay hindi isang legal na termino. A clause requiring the government to treat similarly situated people the same or have a good reason for treating them differently. Compelling reasons are considered to exist for treating children differently. Letter A. Bill of Rights. Letter B. Equal protection. Letter C. Parens patriae. Letter D. Diversion. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is B. Equal protection. Ang sagot ay B. Equal protection. The Equal Protection Clause is part of the 14th Amendment to the United States Constitution. It states that no state shall deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. This means that the government cannot treat people differently based on their race, gender, religion, or other protected characteristics. Ang Equal Protection Clause ay bahagi ng ika-14 na susog sa Konstitusyon ng Estados Unidos. Ito ay nagsasaad na walang estado ang dapat ipagkait sa sinumang tao sa loob ng nasasakupan nito ang pantay na proteksyon ng mga batas. Nangangahulugan ito na hindi maaaring tratuhin ng gobyerno ang mga tao ng naiiba batay sa kanilang lahi, kasarian, relihiyon, o iba pang protektadong katangian. There are some exceptions to the Equal Protection Clause. For example, the government can treat children differently because they are considered a special class of people who need special protection. The government can also treat people differently if it has a compelling interest in doing so. For example, the government can have a compelling interest in protecting public safety, and this may justify treating people differently based on their criminal history. Mayroong ilang mga pagbubukod sa Equal Protection Clause. Halimbawa, maaaring iba ang pakikitungo ng gobyerno sa mga bata dahil itinuturing silang espesyal na klase ng mga taong nangangailangan ng espesyal na proteksyon.
Maaari ding iba ang pakikitungo ng gobyerno sa mga tao kung ito ay may nakahihimok na interes sa paggawa nito. Halimbawa, ang gobyerno ay maaaring magkaroon ng mapanghikayat na interes sa pagprotekta sa kaligtasan ng publiko, at ito ay maaaring bigyang katwiran ng pagtrato sa mga tao ng naiiba batay sa kanilang kasaysayan ng krimen. The other answer choices are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian sa sagot ay mali. The Bill of Rights is the first 10 amendments to the United States Constitution. It guarantees certain rights to all Americans, including freedom of speech, freedom of religion, and the right to a fair trial. Ang Bill of Rights ay ang unang 10 susog sa konstitusyon ng Estados Unidos. Ginagarantiyahan nito ang ilang mga karapatan sa lahat ng mga Amerikano, kabilang ang kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa relihiyon, at ang karapatan sa isang patas na paglilitis. Parents patriae is a legal doctrine that gives the government the authority to act as a parent for children who are not being properly cared for by their parents. Ang parents patriae ay isang legal na doktrina na nagbibigay sa gobyerno ng awtoridad na kumilos bilang magulang para sa mga bata na hindi inaalagaan ng maayos ng kanilang mga magulang. Diversion is a program that allows juveniles who have committed minor offenses to avoid being adjudicated as delinquents. Diversion programs typically involve counseling, community service, or other forms of rehabilitation. Ang diversion ay isang programa na nagpapahintulot sa mga kabataan na nakagawa ng mga maliliit na pagkakasala na maiwasan ng paghatol bilang mga delinkwente. Ang mga diversion program ay kadalasang nagsasangkot ng pagpapayo, serbisyo sa komunidad, o iba pang paraan ng rehabilitasyon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, sociology of crimes and ethics. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.